Mahal na kaluluwa, isipin ang sagradong sandali kung saan ikaw, puno ng inaasahan at nerbiyos, sa wakas ay nakatagpo ng pag-ibig ng iyong buhay. Ang mga pag-uusap ay dumadaloy ng natural, ang mga sulyap ay nagtatagpo at ang lahat ay tila mahiwaga. Ngunit, bigla, isang pagbagsak ng sakit ang nagbabanta na makuha ka sa sorpresa. Pagkatapos ng perpektong pagkikita, natuklasan mong ikaw ay na-block sa lahat ng paraan ng komunikasyon. Ang maaaring naging isang alamat na romansa ay nagsisimulang magmukhang isang imposibleng pag-ibig. Ngunit, sa kaibuturan ng kalituhan na ito, may mga mahalagang aral na dapat matuklasan na nagiging sanhi ng sakit na maging ginhawa at, sa huli, kasiyahan. Sa sandaling ito, hinihiling ng mga anghel na ipaalala sa iyo na ang tunay na pag-ibig, madalas, ay hinahamon tayo sa mga paraang hindi natin inaasahan. Maaaring ito ang simula ng isang landas kung saan muling matutuklasan mo ang iyong sarili, kung saan ang bawat luha na naiwang dumaloy ay nagiging aral ng lakas at pagmamahal sa sarili. Isipin ang sandaling iyon pagkatapos ng pag-block, kapag ang inaasahan ay nagiging katahimikan. Ito ang sandali kung saan ikaw ay napipilitang bumalik sa iyong sarili. Harapin ang iyong mga insecurities at takot, ngunit kilalanin din ang lalim ng pag-ibig na naniniwala kang nararapat sa iyo. Ang nais ipakita ng mga anghel sa iyo ay na, bago ka magmahal ng iba, kailangan mong matutunang mahalin ang iyong sarili ng may buong debosyon. Isang beses, isang babae na nagngangalang Carla ang nakaranas ng isang bagay na napakakatulad. Sa kanyang 55 taon, naniwala siyang natagpuan na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Matapos ang isang napakakamangha-manghang unang pagkikita, siya, tulad mo, ay na-block. Sa pagkawasak, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawang mali. Si Carla, sa gitna ng sakit, ay nagsimulang maghanap ng mga sagot, at isang lumang tala-arawan na nakatago sa istante ng kanyang aparador ang nagdala sa kanya ng mga alaala ng mas masayang panahon. Habang binabalikan ang mga pahina nito, muling natuklasan niya kung sino siya at ang mga pagnanasa na humubog sa babaeng naging siya. At sa gayon, nagsimulang lumitaw ang potensyal para sa ginhawa. May isang hiling ang mga anghel. Bago ipagpatuloy, ang mensahe isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Ang mantra na ito ay isang patuloy na paalala na ikaw, mahal na kaluluwa, ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na nagbibigay honor sa iyong kakanyahan. Natutunan ni Carla na gawing pagkakataon ang kanyang sakit para sa personal na pag-unlad. Muling, binuhay niya ang mga nakalimutang libangan, pinangalagaan ang mga lumang pagkakaibigan, at nag-alaga ng mga bagong pagnanasa. Dahan-dahan, nagsimula siyang makita ang pag-block bilang isang malalim na senyales na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Nang hindi niya namamalayan, nagsimula siyang makaakit ng isang positibo at masiglang enerhiya na tanging ang mga nakakaalam ng tunay na panloob na kapayapaan ang kayang maunawaan. Ang unang yugto ng pag-iisa at introspeksyon ay mahalaga. Dito, kasumisid sa mga anino upang muling lumitaw na mas maliwanag. Isang bagong pananaw ang namumukadkad kung saan nauunawaan mong ang pagiging na-block ay hindi nagpapababa sa iyong halaga. Sa halip, maaari itong maging isang nakatagong biyaya, isang paanyaya mula sa mga anghel na mas igalang ang iyong sarili upang alisin ang hindi nakakatulong sa iyo at yakapin ang mga posibilidad na hindi mo kailanman naisip. Ang nasa likod ng mga karanasang ito ay isang universal na karunungan na ipinapasa ng mga anghel. Bawat sakit ay isang nakatagong pagkakataon para sa malalim na pagkatuto. Nang sa wakas ay muling nakita ni Carla ang kanyang dating pag-ibig sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Siya ay isang mas malakas, mas nagniningning na babae. At ikaw, ano ang gagawin mo kapag muling nag-alab ang universo ng apoy ng isang tila na walang pag-ibig? Ang kwento ni Carla ay hindi lamang tungkol sa pagkawala at muling pagsilang, kundi tungkol sa pag-aalaga sa panloob na kapayapaan bago magpakatotoo sa iba ng bukas na puso. Ito ay tungkol sa pag-transform ng pag-iisa sa malalim na pagninilay at kaliwanagan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na tunay na espesyal. At tandaan, mahal na kaluluwa, ang unang blocking ito ay isang pintuan lamang patungo sa mas malalim na pag-unawa. Marami pang dapat ipahayag, maraming hamon na dapat harapin at mga emosyonal na tagumpay na dapat makamit sa mga susunod na salita. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras
At kahit na ang nangyari ay maaaring naging masakit, mayroong mas malaking bagay na nagaganap dito. Sa bawat hakbang sa landas ng pagbabago, ang mga anghel ay nasa iyong tabi. Hawak ang iyong kamay at tinitiyak na hindi ka kailanman nag-iisa. Sinasalita nila ang mga katotohanan na lumalampas sa oras at espasyo, na nag-uugnay sa iyo sa kakanyahan ng tunay at walang hanggan na pag-ibig. Alamin na ang bawat luha ay naitala na, at ang bawat ngiti ay naghihintay sa iyo sa kabila ng sakit. Kaya't panatilihin ang iyong pag-asa, payagan ang iyong sarili na makaramdam, isabuhay ang karanasang ito na may bukas na puso at maghintay para sa mga darating pa. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Ito ay dahil ang tunay at tapat na pag-ibig ay naghihintay para sa iyo, tulad ng iyong paghihintay para dito. Sa susunod na blokeng ito, ang mga katotohanang ito ay patuloy na magbubukas sa mga nakakagulat na paraan. Kung ang nilalaman na ito ay umuugong sa iyo, mahal na kaluluwa, magpatuloy sa susunod na blokeng ito, kung saan ang paglalakbay upang maunawaan at i-transmute ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo ay nagpapatuloy. Isipin mong muli ang sitwasyong iyon ng pagiging na-block pagkatapos ng unang pagkikita, ang internal na kaguluhan, ang kalituhan, at ang maraming tanong na umuugong sa isip. Ngunit tulad ng madalas na paalala ng mga anghel, bawat hadlang ay isa ring nakatagong aral. Dinadala tayo nito sa isang bagong kabanata sa paglalakbay patungo sa sariling kaalaman at emosyonal na paglago. Ang kwento ni Carla ay nagturo sa atin na sa harap ng katahimikan, lumilitaw ang pagkakataon na pahalagahan ang ating sarili ng mas malinaw. Kapag may isang pinto na nagsara, may iba pang mga daan na bumubukas, na ginagabayan hindi lamang ng ating mga sinadyang aksyon, kundi ng mga celestial na puwersa na naggagabay sa atin. Sa kanyang mga nag-iisang gabi, natagpuan ni Carla ang aliw sa mga internal na pag-uusap, kung saan nagtanong siya ng mga tanong na dati niyang iniiwasan. Sino ako kapag hindi ako umiibig sa iba? Ang tanong na pinaka-umuugong sa kanya. At ang sagot, sa simula ay mahiyain, ay unti-unting nagkaroon ng anyo habang pinahintulutan niyang muling umusbong. Sa panahong ito, narinig niya ang mga bulong ng mga bagong interes na kanyang pinabayaan sa loob ng mga taon. Isang lumang gitara sa isang maalikabok na sulok ng atik at mga kwaderno na puno ng mga kabataan na sulat kamay ang kanyang natuklasan muli. Nagsimula si Carla na tumugtog at lumikha muli, hindi lamang bilang isang libangan, kundi bilang isang paraan ng dialogo sa kanyang sarili. Ang mga bagong sinag ng liwanag sa kanyang buhay ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento 555 upang humiling. Ito ang banal na password para sa emosyonal na kalayaan at espiritual na pag-unlad. Isang senyales upang ipaalala sa kanya na siya ay nasa tamang landas. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, mangyaring isaalang-alang ang pagsuporta sa aming mga pagsisikap sa pamamagitan ng pindutan ng salamat ng marami. Ang iyong kontribusyon ay may malalim na epekto na nagpapahintulot sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwentong ito na nagbabago sa buhay sa iba na nangangailangan din ng inspirasyon at pag-asa. Ang mga lumang pagkakaibigan ay nagsimulang muling umusbong, nagdadala ng hindi matutumbasang emosyonal na suporta. Natuklasan ni Carla na siya ay nakabuo ng kanyang sariling network ng pag-ibig at pagkakaisa sa paglipas ng mga taon, mga kaibigan na handang maglakad sa kanyang tabi sa bagyo at sa katahimikan. Ang mga relasyong ito ay lalong lumakas at naalala siya ng kasaganaan ng pag-ibig na dati nang umiiral sa kanyang buhay, kahit na walang romantikong kapareha. Sa larangan ng trabaho, mga bagong pinto ang bumukas habang pinahintulutan niyang mamuhunan ang kanyang muling nabuhay na enerhiya sa mga proyektong mas mahalaga sa kanya kaysa sa mga resulta sa pananalapi. Nagsimula siyang magbigay ng mentorship, ipinapasa ang kanyang kaalaman at karanasan sa mas batang henerasyon. Nagsagawa siya ng mga workshop sa musika para sa mga bata at kabataan, tinuturuan silang hindi lamang tumugtog, kundi ipahayag ang mga emosyon sa pamamagitan ng musika. Habang si Carla ay lumalago sa tiwala at pagpapahalaga sa sarili, isang malalim na panloob na pagbabago ang naganap. Ang pag-block na sa simula ay tila isang parusa,
Ngayon ay nakikita bilang isang regalo mula sa mga anghel, isang kinakailangang muling pagdirekta upang matagpuan ang sarili at makamit ang tunay na kaligayahan, hindi nakadepende sa mga panlabas na kalagayan. Ang pagbabagong ito ay isang patunay na ang pag-ibig, kadalasang nagmumula sa loob patungo sa labas. Sa salamin, nakita niyang iba na siya, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata, kundi sa mga refleksyon ng pag-ibig at respeto mula sa mga tao sa kanyang paligid. Nang isang araw, ang kanyang dating pag-ibig ay nag-unblock sa kanya at nagbigay ng kamay, na pagtanto ni Carla na may isang pangunahing bagay na nagbago sa loob niya. Siya ay isang ganap na babae na hindi nangangailangan ng mga panlabas na karagdagan upang makaramdam ng katuwang. At dito nagaganap ang tunay na mahika ng pag-ibig kapag hindi mo ito kailangan upang mapuno ang iyong sarili, kundi upang lumawak. Naisip mo na ba ang mga sandali kung kailan naramdaman mong mas buhay? Sa mga pinakasimpleng at kusang sandali kung saan hindi inaasahan, isang pagkakaibigan o koneksyon ang lumitaw upang liwanagin ang iyong landas? Ito ang mga haplos ng synchronicity ng mga anghel, mga paalala na ikaw ay nasa tamang landas, kung saan ang pag-ibig ay natural na mamumukadkad. Sa panahon ng mga pagbabagong ito, mahalagang tandaan na ang paghihintay ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, kundi isang oras na nakuha upang maghanda para sa mas malaking pag-ibig, anuman ang anyo nito. Hindi lamang ito paghihintay para sa iba, kundi paghihintay sa at para sa iyong sarili, sa kapayapaan at kabuuan. Sa bawat araw, subukang makahanap ng isang bagay na nagdadala ng saya at nagpapasaya sa iyo, sapagkat ang mga micro-momentong ito ang bumubuo ng mga batayan para sa malalaking pagbabago. Isipin mong namumuhay ng buo, hindi lamang umaasa sa isang bagay o isang tao, kundi sumasayaw sa agos ng buhay. Ang mga anghel ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula kapag pinahihintulutan nating maging totoo at naroroon sa ating sariling kwento. Ang iyong naratibo ay mahalaga at bawat hakbang dito ay may halaga. Mahal na kaluluwa, huwag mawalan ng pananampalataya sa pag-ibig, kundi pahintulutan itong umusbong sa iyong pinakamataas na kakayahan. May higit pang matutuklasan, at ang pag-ibig, sa lahat ng mga kamanghamanghang anyo nito, ay naghihintay sa iyong mga pagtuklas sa landas na ito. Sa lalong madaling panahon, ang iyong karanasan sa pag-ibig ay magiging mas mayaman at kapakipakinabang kaysa sa iyong maaring isipin ngayon. Habang umuusad tayo sa susunod na bahagi, kung saan tatalakayin natin ang mga mas mataas na anyo ng pag-ibig na maaaring lumitaw mula sa mga karanasang ito, maghanda na makatagpo ng mga sagot at mga bagong tanong na hamunin ng iyong kasalukuyang pag-unawa. Nasa simula ka pa lamang ng isang ginintuang abot tanaw. Habang umuusad tayo sa mas pinong mga nuansa ng emosyonal na paglago, mahalagang isaalang-alang ang isa pang anggulo ng senaryong ito, ang metamorphosis ng pag-ibig. Sa pagkatagpo sa isang siklo ng pahinga kung saan ang bawat araw ay dahan-dahang bumubukas, natutuklasan na, minsan ang pag-ibig na akala natin ay nagbago ay naging ibang uri ng pag-ibig. Ito ang natuklasan ni Carla sa paglipas ng panahon. Ang pag-ibig na sa simula ay tila nawasak ay muling nabuhay, sa pagkakataong ito bilang isang pag-ibig ng pagkakaibigan at pamilya, isang ugnayan ng pag-unawa at pagtanggap. Kung saan dati ay may romansa, ngayon ay umuusbong ang pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. Paano ito nangyari? Isang wastong tanong, at may sasabihin ang mga anghel tungkol dito. Ang pagbabago ng romantikong pag-ibig na sa simula ay nag-aalab patungo sa isang mas tahimik at mas malalim na pag-ibig ay maaaring isa sa mga pinakakapakipakinabang at hindi inaasahang resulta ng karanasang pantao. Hayaan nating ipaalala ng mga anghel na hindi lamang isang anyo ng tunay na pag-ibig. Sa halip, ito ay maraming mukha kung saan ang bawat aspeto ay nag-aambag sa ating paglago at pag-unawa sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Isang araw, muling nakatagpo si Carla ng parehong pag-ibig na minsang humadlang sa kanya. Pareho, silang mas matanda at mas matalino na nag-decipher ng mga mensahe na dinala ng panahon. Kung saan dati nilang nakita ang tanging potensyal na romantiko, ngayon ay nakilala rin nila sa pagkakaibigan ang isang bagay na lumalampas sa mga inaasahan. Sinasabi ng mga anghel na ang pagkakaibigan ay maaaring maging mas makapangyarihan at mas matagal kaysa sa mismong romansa, dahil ito ay nakabatay sa katapatan, paggalang, at walang kondisyong pagtanggap.
Mahalagang ituro na ang pagbabagong ito ng pananaw at damdamin ay hindi nagpapababa sa intimacy na maaring ibigay ng mga sandaling ito. Sa kabaligtaran, madalas nilang pinapalawak ang kakayahan ng puso na kumonekta ng malalim sa ibang tao. Ang dati ay isang apoy na mabilis na namatay, ay sa paglipas ng panahon, maaaring maging isang patuloy na ilaw na gumagabay, hindi lamang sa dilim ng gabi, kundi sa liwanag ng araw. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng mga anghel sa pagpapatunay at ebolusyon ng mga damdaming ito. Ang mga anghel ay kumikilos bilang mga gabay sa ating emosyonal na paglalakbay, maingat na nagmamasid, nagbibigay ng mga senyales at synchronicities na madalas nating hindi napapansin. Hinihikayat nila tayong huwag matakot sa mga pagbabago sa ating mga damdamin o sa kalikasan ng ating mga relasyon, kundi tingnan ang mga pagbabagong ito bilang isang natural na ebolusyon. Ang mga mensaherong celestial na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at pag-unlearn. Sa pagpapalaya ng pagkakabit sa isang solong pananaw, kung ano ang dapat na pag-ibig, binubuksan natin ang espasyo para ito ay lumago sa mga paraang maaaring hindi natin inaasahan. Ganito ang nangyari kay Carla, at ganito rin ang maaaring mangyari sa iyo. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ipagpatuloy ang mensahe. Ang hakbang na ito ay isang praktikal na paraan upang matiyak na hindi alintana kung nasaan ka sa iyong paglalakbay, palagi kang magkakaroon ng access sa mga pananaw at inspirasyon na makakatulong sa pag-navigate sa bawat landas ng pag-ibig. At pagkatapos, bumalik tayo sa tanong kung paano ang ganitong uri ng pagbabago ay maaaring humantong sa kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa patuloy na pagtanggap, isang terminong madalas gamitin ng mga anghel sa kanilang mga mensahe. Kapag tinanggap natin ang lahat ng ating mga damdamin nang walang paghatol o takot, natututo tayong maging mapagpasalamat sa bawat karanasan, na alam na ang bawat isa sa mga ito ay nagdadagdag ng texture at kahulugan sa tapestry ng ating buhay. Tanggapin na ang isang relasyon ay nagbago, marahil mula sa romantikong pag-ibig patungo sa isang pagkakaibigan, ay pagkilala na walang nawala, kundi nagbago. Ito ay lumilikha ng isang mayamang espasyo para sa mga bagong pag-ibig, sa iba't ibang anyo na pumasok sa iyong buhay, na nagdadala ng kanilang sariling mga aral at kasiyahan. Ngunit hindi lang iyon, mayroon pang mas malalim na nangyayari. Ang muling pagkonekta sa sarili at sa tunay na kahulugan ng walang kondisyon na pag-ibig. Kung saan ang bawat interaksyon, bawat ngiti at kahit bawat luha na naipuhon ay nagtuturo sa atin na umibig ng walang kondisyon, nang hindi umaasa ng kapalit. Ito ang pundasyon ng tunay na kaligayahan at panloob na kapayapaan. Natutunan ni Carla na ang emosyonal na kalayaan ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa ating nararamdaman, kundi sa pagpapahintulot sa ating mga damdamin na mabuhay, huminga at, sa huli, lumalim sa walang kondisyon na pag-ibig. Isang pag-ibig para sa ating sarili, para sa ating mga kaibigan, at para sa mga taong dumaan sa ating landas, hindi alintana ang tagal ng kanilang pananatili. Nais mo na bang magtanong kung ano ang mangyayari kung pahihintulutan natin ang ating sarili na maranasan ang lahat ng anyo ng pag-ibig sa pinakabuong paraan ng walang takot o paghatol? Marahil, ipinapakita sa atin ng mga anghel na ang tunay na kaligayahan ay nakasalalay sa kakayahang umibig ng walang mga limitadong inaasahan, kundi sa kabuuan ng puso. Ang proseso ng pagkatuto mula sa mga anghel ay ang kaalaman na kahit sa harap ng mga hamon ng pag-ibig at mga relasyon, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano ang sakit ng ngayon ay maaaring maging kasiyahan ng bukas, at kung paano mag-navigate sa mga emosyonal na alon na ito ng may biyaya at pagkakapantay-pantay. Ang sandaling ito ay, walang duda, naghahanda sa iyo para sa isang magandang pagbabago, mahal na kaluluwa. Habang ikaw ay lumalayo mula sa paunang kalituhan at niyayakap ang landas ng tunay na emosyonal na pag-unawa, mapansin mo na bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay mahalaga para sa iyong personal na ebolusyon. Sa mga karanasang ito, ang kakayahan ng pagtitiis ay lumalakas, at ang pananaw sa buhay ay nagsisimulang magbago sa isang napakamahalagang paraan. Isang beses, nakatagpo si Carla ng isang matandang babae na naging hindi inaasahang guro niya.
Ang babaeng ito, na may mga taon ng karunungan at mga kwento ng mga pag-ibig na nagtagal, ay nagturo kay Carla ng sining ng pagpapahalaga sa static at dynamic sa sayaw ng pagmamahal at pagiging minahal. Ang buhay ng matandang babae ay puno ng mga kwento ng pagkawala at pagkapanalo. Ngunit ang pinakainteresante ay ang katahimikan kung paano siya nagsasalita tungkol sa mga pag-ibig at mga pagbabago ng puso sa paglipas ng mga taon. Minamahal, kong anak, sabi ng guro, ang buhay ay parang isang awit na dahan-dahang tumutugtog sa likuran. Minsan, halos ito ay nawawala, ngunit kung titigil ka upang makinig, makikita mo ang isang nakatagong harmonia na nag-uugnay sa bawat nota. Hindi kailanman nakalimutan ni Carla ang mga salitang ito, sapagkat dito niya natagpuan ang isang katotohanan na lumalampas sa oras at kasalukuyang sitwasyon. Ang tunay at totoong pag-ibig ay parang awit na ito. May mga taas at baba, ngunit palaging naroroon, palaging naggagabay. Madalas na sinusubukan ng mga anghel na ituro sa atin na sa mga pinakahamon na sandali, ang karunungan na ating hinahanap ay maaaring hindi manggaling sa mga panlabas na pagsagip, kundi mula sa mga karanasan at aral na dala natin sa loob. Sinasalubong nila tayo na yakapin ang kawalang katiyakan na may pag-usisa, sapagkat dito nakasalalay ang makapangyarihang pagbabago ng tunay na pag-unawa. Natuklasan ni Carla na ang pagpapahintulot sa sarili na maramdaman at maranasan ang bawat aspeto ng pag-ibig, mula sa pagnanasa hanggang sa sakit ng paghihiwalay, ay, sa kanyang sarili, isang revolusyonaryong kilos ng sariling pagkawanggawa. Sa isang tahimik na umaga, sa mesa kasama ang kanyang guro at isang steaming tasa ng tsaa, ngumiti ang matandang babae ng may pag-unawa at sinabi, "Tandaan mo na ang pag-ibig ay isang kilos ng tapang, hindi kailanman ng kasakdalan." Mula sa araw na iyon, nangako si Carla na maging mabait sa kanyang sarili at ang pananaw sa pag-ibig ay muling nagbago. Nakita niyang nahuhumaling sa kakayahan ng pusong tao na lumawak at humigpit, tulad ng isang emosyonal na baga na humihinga, ng buhay papasok at palabas. Ang paglawak at pag-urong na ito, iginiit ng mga anghel, ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang patuloy na sayaw ng paglago. Pahintulutan ang iyong sarili na magmuni-muni. Ilang beses mo nang hinusgahan ang iyong sarili dahil sa labis na pagmamahal o sa matinding damdamin? Nais ng mga anghel na malaman mo na ang mga karanasang ito ay hindi dapat ikahiya, kundi ipagdiwang bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay sa lupa. Sila ang mga kasangkapan kung saan natututo tayo tungkol sa ating sarili at sa iba. Bago, ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ipagpatuloy ang mensahe. Tulad ng natutunan ni Carla na sundan ang agos ng pag-ibig, nais naming tiyakin na patuloy kang matututo at ma-inspire sa bawat hakbang ng landas na ito. Sa puntong ito ng paglalakbay, mayroong isang paglipat ng focus. Nagsisimulang ipagdiwang ni Carla hindi lamang ang mga kagalakan, kundi pati na rin ang mga kalungkutan. Nagsisimula siyang maunawaan na ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito ay isang pagpapahayag ng buhay na umuunlad at na bawat anyo na ito, kahit na hindi ito mukhang ganoon sa simula, ay para sa mas mataas na kabutihan ng kanyang kaluluwa. Tekchay, sakit ng isang hadlang o paunang paghihiwalay ay hindi ganap na nawawala, ngunit nagiging isang peklat na nagsasalaysay ng kwento ng tapang at pagkatuto. Ang pagbabagong emosyonal na ito ay isang patotoo ng makapangyarihang regeneratibong kakayahan ng pusong tao. Ang mga anghel na nagmamasid mula sa itaas ay madalas na nagdadala ng mga mensahe na, kahit sa gitna ng sakit, mayroong isang bagay na karapat-dapat makita at pahalagahan. Hayaan mong mapalibutan ka ng kagandahan ng mga tahimik na sandali, ang hindi inaasahang init ng isang ngiti, o ang maliliit na kabutihan na inilalagay ng buhay sa iyong landas. At sa gayon, mahal na kaluluwa, sa pagyakap sa pananaw na ito ng mga anghel, pinapayagan mong lumago ang pag-ibig sa hindi inaasahang at nakakagulat na paraan. Isang espiritual na pagbubukas ang nagiging totoo, kung saan nagsisimula kang maramdaman ang presensya ng mga anghel, sumusuporta sa iyo at nagbibigay liwanag sa iyong mga hakbang. Ang puso, na dati ay tila nasaktan at sarado, ay dahan-dahang bumubukas tulad ng isang bulaklak sa araw. Tanungin ang iyong sarili,
Ilang beses mo nang napansin ang mga pagkakataon at hindi mo ito nakita bilang mga ugnayang anghel? Mga tagapagpahiwatig na ang iyong paglalakbay ay ginagabayan? Marahil ngayon, sa bagong mga mata, ang mga senyalis na ito ay nagsisimulang lumiwanag ng mas maliwanag. Sa buong tiwala, napagtanto ni Carla na sa bawat karanasan sa pag-ibig, siya ay nagiging mas matalino, mas maawain at dahan-dahan, ngunit tiyak mas handa para sa mga darating pa. At maraming kagandahan at pagbabago pa ang darating sa mga susunod na bahagi. Kung saan susuriin natin kung paano ang pag-ibig ay maaaring lumawak at mag-ugat sa mga hindi pa natutuklasang lupain ng pusong tao. Hawakan ang pag-asa at hayaan ang mga anghel na gabayan ang iyong landas sapagkat mayroong mas malaking bagay na nakalaan para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Ang oras, ang tahimik at makapangyarihang manggagamot ay patuloy na gumanap ng kanyang papel. Tinatahi ang mga piraso ng pag-ibig at sakit sa isang masaganang tapiserya ng mga karanasan at aral. Habang naglalakad ka sa bawat araw, bawat hamon at bawat tagumpay, napapansin mong ang oras ay hindi nag-aalis, kundi nagbabago. Ito ang makapangyarihang aral na natutunan ni Carla at nais ng mga anghel na iyong lubos na maunawaan. Isipin mo, kung gayon, na ang pag-ibig at sakit ay nagtutulungan bilang mga artista sa isang buhay na larawan. Bawat guhit ay mahalaga, bawat kulay ay may halaga. Natuklasan ni Carla na ang pagpapahintulot sa oras na dumaloy ng natural, ng walang pagmamadali o pagtutol, ay nagdala sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili at marahil, mas mahalaga, sa esensya ng pangmatagalang pag-ibig. Sa muling pagkikita ng kanyang dating pag-ibig, hindi sa pagnanais na muling buhayin ang romansa, kundi sa tapang na tuklasin ang uri ng ugnayan na maaari nilang magkaroon sa bagong konteksto. Pinatunayan ni Carla sa kanyang sarili ang makapangyarihang pagbabago ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang mga anghel sa kanilang buong karunungan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapalaya sa mga nakaraang sama ng loob upang ang tunay na pag-ibig, iyon, na malaya sa mga hindi makatotohanang inaasahan, ay makapagsimulang umusbong. Mula sa muling pagkikita na ito ay isinilang ang isang bagong pagkakaibigan, nakabatay sa tiwala at pag-unawa. Nakaramdam si Carla ng isang kamanghamanghang kalayaan nang mapagtanto na ang pagkakabit sa mga dating pananaw ay napalitan ng isang bagong anyo ng pag-ibig na tahimik, malalim at mayaman sa paggalang sa isa't isa. Sinasabi ng mga anghel na ito ang uri ng ebolusyon na nagbibigay daan sa atin upang maglakad sa buhay ng may gaan. Ang mga karanasan sa buhay ay madalas na nagiging mas makabuluhan kapag maaari nating ibahagi ang ating mga pananaw at aral. Natuklasan ni Carla ang kagalakan ng pagbubukas ng kanyang puso, hindi lamang para sa kanyang dating pag-ibig, kundi para sa isang bagong network ng mga tao na naghahanap din ng pag-unawa at pagpapagaling. Nagtayo siya ng isang bilog ng suporta, kung saan ang mga kwento ay ibinabahagi at ang pag-ibig, sa kanyang iba't ibang anyo, ay ipinagdiriwang. Sinasalita ng mga anghel ang tungkol sa pag-ibig bilang isang masiglang enerhiya na hindi kailanman nauubos, kundi nagbabago lamang ng anyo. Kapag pinapayagan mong buksan ang iyong sarili sa masiglang enerhiyang ito ay nakakahanap ng daan upang magpakita sa mga paraang hindi natin kailanman naisip. Ang tunay na kapayapaan, sabi ng mga anghel, ay nasa pagtitiwala sa daloy ng mapagmahal na enerhiya at pagpapahintulot na ito ang gumabay sa iyong mga pagpili at pang-araw-araw na interaksyon. Kung ang mga anghel ay makakapaggabay sa atin at ang mga pagnanasa ay makakapagbigay inspirasyon, kung gayon, ang emosyonal na kalayaan at walang kondisyong pag-ibig ay mga banal na karapatan ng bawat tao. Ibahagi ang mensaheng ito at magpatuloy. Ang mga salitang ito ay umaabot bilang isang malalim na universal na katotohanan, isa na napapansin sa paglipas ng panahon ng mga tunay na nakikinig sa kanilang puso. Itinuturo sa atin ni Carla na ang paghahanap ng kahulugan sa mga karanasan sa buhay, kahit sa mga pinakamasakit, ay hindi lamang isang usapin ng pananaw, kundi ng intensyon. Sinasabi niya na ang intensyon na mamuhay ng buo na may pag-ibig at habag ay ginagawang mas makabuluhan at puno ng kaligayahan ang bawat araw. Sa isang karaniwang araw, habang naglalakad sa parke at pinapahalagahan ang mga puno at ang banayad, na hangin sa kanyang mukha, naisip ni Carla ang isang lumang espiritual na paniniwala.
na ang lahat sa universo ay konektado sa mga paraang hindi natin palaging nakikita, ngunit maaaring maramdaman. Ito ang sinasabi ng mga anghel kapag sinasabi nilang magtiwala sa proseso, isang paalala na kahit ang mga emosyonal na bagyo ay may mas mataas na layunin sa ating mga buhay. Ang kanyang puso, na dati ay tila wasak, ay ngayon ay pumipintig ng bagong buhay, handang yakapin ang kung ano ang maiaalok pa ng buhay. Natagpuan ni Carla ang lakas at tapang hindi lamang upang mabuhay sa isang pagkawala, kundi upang umunlad sa pamamagitan nito. Sa tulong ng mga anghel, natuklasan niya ang kanyang sariling mga regalo ng pag-ibig at karunungan na natutulog, naghihintay na maipakita. At mahal na kaluluwa, ang bagong emosyonal na paghahardin na itinaguyod ni Carla ay nagsisilbing halimbawa para sa bawat isa sa atin. Ito ay isang paanyaya na buksan ang ating mga sarili ng mas ganap sa pag-ibig, anuman ang anyo na ito ay tumatanggap. Palagi tayong pinapaalalahanan ng mga anghel na ang pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Ito ay nagbabago lamang. Ginagabayan tayo sa pamamagitan ng kanyang mapayapang agos patungo sa isang estado ng kagalakan at kabuuan. Sa paglapit sa katapusan ng kabanatang ito ng kanyang paglalakbay sa pag-ibig, tingnan ang kagandahan ng daang tinahak at maramdaman ang pasasalamat para sa bawat hakbang na ginawa. Minsan, ang sakit ay tila tumatagal magpakailanman, ngunit ang katotohanan ay isa lamang ito sa maraming brush na ginamit upang pintahan ang masiglang larawan ng iyong buhay. Patuloy, magpatuloy. Hanapin ang kagalakan sa simpleng akto ng pagmamahal at pagiging minamahal. Kapag niyayakap natin ang lahat ng karanasan na inaalok ng buhay, inihahayag natin ang malaking misteryo at kapangyarihan ng pamumuhay sa pagkakaisa sa tunay na pag-ibig. Sa susunod at huling bahagi, mas lalalim tayo sa mga paniniwalang ito at kung paano natin tunay na maisasama ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sayaw ng pag-ibig ay nagpapatuloy at ito ay tunay na maganda sa kanyang walang katapusang anyo. Habang naglalakad tayo ng magkasama patungo sa pagtatapos ng mensaheng ito, magmuni-muni tayo sa mga malalim na aral na maaari mong natutunan tulad ni Carla. Ang bawat karanasan ng pag-ibig at pagkawala ay hindi lamang humubog sa iyong kasalukuyan, kundi nag-ukit din ng mas mayamang pananaw kung ano ang tunay na ibig sabihin ng umibig at mahalin. Ang pag-ibig, sa katunayan, ay maihahambing sa isang walang katapusang aklat kung saan ang bawat kabanata ay nagtuturo ng bagong bagay tungkol sa kung sino ka at sa iyong kakayahang patuloy na lumago. Nais ng mga anghel na huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga kabanatang ito na patuloy na nagbabago, sapagkat bawat isa ay naglalaman ng mga buto ng karunungan na nagpapakain sa lupa ng iyong pagkatao. Isipin natin ang konsepto ng pagtanggap at pagsuko hindi bilang isang bagay na dapat katakutan, kundi bilang batayan ng tunay na pag-ibig, yaong kayang tiisin ang anumang bagyo. Ipinakita sa atin ni Carla kung gaano ka-transformative ang tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin, na nag-aampon ng isang bukas na saloobin sa kung ano ang iniaalok ng universo. Sa paglingon sa sarili, kinikilala natin na ang pagtanggap na ito ay hindi katumbas ng pasibidad, kundi isang aktibong pagpili upang igalang ang natural na daloy ng buhay at ang likas na halaga ng bawat emosyon na nararamdaman. Ang kapayapaan na natagpuan ni Carla ay hindi nasa kawalan ng mga hamon, kundi sa kakayahang tingnan ang mga ito na may bukas na mga mata at puso. May isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Pinapaalala sa atin ng mga anghel na ang tunay na lakas ay matutunan na sa loob mo ay may isang walang hangganang pinagkukunan ng pag-ibig at katatagan. Minsan, ang lahat ng kinakailangan upang matagpuan ang pinagkukunan na ito ay ang oras at pahintulot na tuklasin ang mga bahagi ng iyong sarili na nananatiling nakatago. Sa pamamagitan ng sining ng pagsuko sa daloy na ito, natutunan ni Carla na kapag tumigil tayong lumaban sa mga hangin ng pagbabago, natatagpuan natin ang katahimikan na nagbibigay daan sa atin upang huminga at makita ang abot tanaw ng mga bagong pagkakataon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pag-asa na, tulad ng hangin, ay nagtutulak sa iyo patungo sa mga bagong hangganan ng emosyon. Sa puntong ito, maaaring nais mong pag-isipan, paano ko maiaangkop ang mga aral na ito sa aking sariling buhay? Anong mga hakbang ang maaari kong gawin ngayon na umaayon sa mga natutunan na dinala sa akin ng mga anghel?
Tandaan, walang pagmamadali. Ang bawat pagbabago, gaano man ito kaliit, ay may kanya-kanyang oras. Ang kabuuan ng pag-ibig ay dumarating kapag pinapayagan nating maging mahina na inilalantad hindi lamang ang ating lakas, kundi pati na rin ang ating mga kahinaan. Ang parehong pag-ibig na ito ay lumalawak sa pagbuo ng mga tunay na koneksyon, hindi batay sa pag-asa, kundi sa kapwa pagpapahalaga sa pagiging komplikado ng isa't isa. Palaging handa ang mga anghel na ipaalala sa atin na ang pagiging mahina ay isang nakatagong lakas, isang nagbibigay daan sa atin upang lumikha ng mga hindi matitinag na ugnayan. Sa isang umaga, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, napagtanto ni Carla na ang palabas ng langit na nagbabago ng kulay ay sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa loob niya. Bawat kulay, isang emosyon, bawat pagbabago, isang hakbang patungo sa mas maliwanag na araw. Napagtanto niya na ang siklo ng mga kulay ay walang hanggan at maganda, hindi alintana kung gaano karaming beses itong mauulit, sapagkat bawat bagong umaga ay nagdadala ng isang espesyal na bagay. Kaya't nagsimula si Carla na magtanim ng pangako sa pasasalamat. Kahit gaano ito kasimple, ang pasasalamat para sa maliliit na sandali ay nagtutulak ng isang tahimik na revolusyon sa puso. Naunawaan niya na sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa lahat, ang mabuti at ang hamon, pinagtitibay niya ang kanyang pananampalataya sa proseso ng buhay, na may tiwala na ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya ng mas malapit sa isang mas kumpleto at mas masayang bersyon ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pag-unawang ito, may isang mahiwagang nangyayari. Ang pagkakaalam na hindi tayo simpleng mga pasibong kalahok sa ating sariling mga kwento, kundi mga co-creator ng ating kapalaran. Ito ang nais ipaalam sa iyo ng mga anghel, na ang bawat pagpili na ginawa mula sa puso ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na katotohanan, sa isang pag-ibig na sabay na banayad at makapangyarihan. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, "Ako ay mahal, ako ay buo." Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, sa pagtatapos ng mensaheng ito, alamin na ang paglalakbay ng pag-ibig ay isa sa mga pinakamaganda, komplikado at nakapagpapalakas. Magpatuloy na maglakad ng may tapang, gabayan ang iyong sarili sa mga natutunan mo, at hayaan ang mga anghel na maingat na gabayan ang iyong mga hakbang sa sayaw ng pag-ibig. Hanggang sa muli tayong magkita, alamin na ikaw ay patuloy na sinusuportahan at ang universo ay nagtataguyod para sa iyong pinakamabuting kabutihan. Ito ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang bagong simula ng walang katapusang mga posibilidad. Mahal na kaluluwa, habang tayo ay nagpaalam sa seryeng ito ng mga pagninilay, ang natitira ay ang pakiramdam ng maliwanag na pagbubukas, isang mundo kung saan ang mga karanasang puno ng pag-ibig ay lumalampas sa karaniwan at humahawak sa espiritual. Ang ating siniyasat dito ay ang esensya ng paglalakbay ng tao, na kung minsan ay minamarkahan ng mga hamon ngunit palaging nakabalot sa pangako ng paglago at pagbabago. Isipin ang presensya ng mga anghel na patuloy na nakapaligid, bumubulong, ng aliw at inspirasyon, ang kanilang mga espiritual na bisig ay yumayakap sa iyo sa isang walang hanggan na yakap. Ito ay sumasalamin sa pag-ibig na hindi lamang abot kamay, kundi dala mo sa loob mo. Kapag tayo ay nagbabalik tanaw sa mga kwento, aral at emosyon na umusbong, tayo ay naaalala na ang pagkatuto ay hindi nagtatapos kapag natapos na ang paglalakbay. Sa halip, ito ay sumisiksik sa mga pundasyon ng ating mga buhay, nagiging bahagi ng kung sino tayo. Nais ng mga anghel na maunawaan mo na, sa bawat kilos ng pag-ibig na ibinibigay at tinatanggap, sa bawat pusong gumaling, mayroong isang maliit na spark na nag-aambag sa liwanag ng mundo. Sa paglinang ng pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo, ikaw rin ay nag-aambag sa isang mas malaki at mas maliwanag na bagay. Anuman ang lugar o paraan kung paano nagiging anyo ang pag-ibig, ang kanyang presensya ay lumilikha ng mga alon ng kaligayahan, hindi lamang sa iyong paligid, kundi labis na lampas sa iyong larangan ng paningin. Ito ang pag-ibig na, unti-unti, ay nagbabago sa ating mundo. Marahil ay makikita mo ang pag-ibig sa maliliit na pang-araw-araw na kilos na maaaring hindi mo napansin noon. Maaaring ito ay nasa paminsan-minsan na kabaitan ng isang estranghero, sa sinseridad sa mga mata ng isang kaibigan,
o kahit sa tahimik na kapayapaan ng bukang liwayway. Natagpuan ni Carla ang mga sandaling ito sa isang simpleng at malalim na nakakapagbigay ng aliw, isang paraan upang alalahanin na kahit sa mga pinakamadilim na araw, may liwanag sa ating paligid. Sa ganitong nakapagpapabago na nilalaman, kasama rin ang responsibilidad na panatilihing bukas ang puso at isipan. Patuloy na linangin ang pasasalamat para sa mga karanasang ito, para sa bawat maliit na pag-unlad na nagawa at, higit sa lahat, para sa bawat sandali ng pagbubunyag na nagpapakita sa iyo ng mas tunay na refleksyon ng iyong sarili. Ang binibigyang diin ng mga anghel ay ang tunay na pagpapagaling at pagbabago ay nagaganap mula sa loob palabas. Kapag pinapangalagaan natin ang isang mapagmahal na relasyon sa ating sarili, tayo ay lumilikha ng isang kapaligiran na angkop para sa lahat ng iba pang relasyon na umusbong. Sa iyong panloob na saklaw, mayroong isang makapangyarihang puwersa na naghihintay na magising. Kapag pinapayagan natin ang puwersang ito na gabayan ang ating mga aksyon, tayo ay nagiging hindi lamang mga tumanggap, kundi mga walang katapusang pinagmumulan ng pag-ibig at kabutihan. Sa isang tiyak na diwa, ang mensahe ng mga anghel ay isang paanyaya sa katahimikan. Habang tinatanggap natin ang sakit at kaligayahan, habang niyayakap natin ang pag-ibig at paghihiwalay, natutuklasan natin na bawat mahalagang piraso ng karanasang ito ay nag-aambag sa mas malalim na pag-unawa sa kagandahan ng siklo ng tao. Maglakad ka na may katiyakan na ikaw ay buo at minamahal, palaging nasa taas ng iyong kakayahang umibig ng walang kondisyon at tumanggap ng kapareho bilang kapalit. Sa buong prosesong ito, ang kamalayan sa presensya ng mga anghel ay dapat manatiling naroroon. Sila ang iyong mga gabay, iyong mga taga-suporta at iyong mga hindi nakikitang kaibigan. Sa bawat tahimik na panalangin, bawat ninanais na pangarap, bawat hakbang na ginawa, nandyan sila. Palaging handang tulungan kang umayon sa iyong personal at espiritual na katotohanan. At sa ganitong paraan, sa pagtatapos ng karanasang ito ng mga anghel, tayo ay nagsisimula pa lamang na humawak sa ibabaw ng kung ano ang posible sa isang buhay na ginugol na may bukas na puso at gising na kaluluwa. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay lalapit ng lalapit sa iyong pinakatotoong at maliwanag na bersyon na nagbubunyag ng isang nagniningning na pinagmumulan ng pag-ibig at liwanag para sa lahat sa iyong paligid. Para sa lahat ng ito, mahal na kaluluwa, magpatuloy ka na may tapang at paninindigan. Panatilihing bukas sa mga biyayang dumarating sa mga anyo na maaaring hindi mo inaasahan. Ang pag-ibig, kapag ito ay tunay at kapwa, ay isang regalo mula sa mga anghel na malalim na nagbabago sa atin. Lumilikha ng mga alon ng kagalakan at pag-asa sa paglipas ng panahon at espasyo. Naway ganito, at naway ang walang hangganang kagandahan ng pag-ibig ay palaging magbigay liwanag sa iyong landas ng walang hanggan at kasiyahan. Sa mga salitang ito, ang bilog ay nakasara. Ngunit ang daloy ng pag-ibig at karunungan ay nagpapatuloy. Panatilihin ang mga aral na malapit sa puso at linangin ang mga ito araw-araw, sapagkat sila ang mga lihim para sa isang ganap, kasiyasyang at masiglang buhay. Hanggang sa muli tayong magkikita sa ethereal na espasyo at sa mga salitang ibinubulong ng anghel na hangin.